Solo Level ang Season 2. Like and subscribe, baka naman. Dahil sa nakita nga si Jinwoo ng chicks na si Hein ay di na nito natuloy ang kanyang plano, at rumason na lamang sa dalaga na naligaw daw siya sa kuweba kaya napunta rito. Agad naman siyang binalaan ng dalaga na umalis na rito pagkat ito raw ang boss room na lubhang delikado sa lahat, lalo na kapag nagising at baka malagay pa sa alanganin ang buhay nilang mining team. Agad namang sumunod si Jinwoo, ngunit bago pa man siya makalayo ay muli na namang tinawag ng dalaga na lubos ang pagkagulat ng siya ay dumaan, pagkat wala raw siyang maamoy sa bida natin. Pinagtaka na nga ito ni Jinwoo at ano raw ang ginagawa ng dalaga, habang si Hein naman ay di pa rin makapaniwala at tinanong kung hunter daw ba ang ating bida. Dito na nga nito pasimpleng tinignan ang ID ni Jinwoo at nalamang isa siyang i-rank, at nang umalis na nga ang ating bida ay napamuni-muni, kung dahil daw ba sa i-rank lamang ang ating bida kaya wala itong amoy, o sadyang mabango lang talaga ito sa pang-amoy niya. Samantala, nainggit naman ang iba nang malaman na nakita niya si Hunter Chahein, dahil pangarap daw ng lahat na makausap ang crush ng bayan na Hunter. Bukod nga raw sa maganda na ito ay lagi raw itong nagpapatrol sa kuweba tuwing break time nila nang masiguro raw ang kaligtasan nila, na siyang lubos daw nilang kinamamangha sa dalagang Hunter. Medyo kakaiba nga lang daw si Hunter Chahein dahil di raw nito gusto ang amoy ng ibang Hunter, kaya raw mapapansin ang madalas nitong pagtakip ng ilong gamit ang panyo nito. Pinagtaka na nga ito ni Jinwoo dahil todo singhut sa kanya kanina ang dalaga, na marahil siguro'y nangangahulugang iba raw ang amoy niya sa mga tipikal na Hunter, kagaya ng naging reaksyon ng elf boss, na marahil dahil daw sa isa siyang chosen player ng isang kakaibang system na nagbibigay gabay sa kanya magpahanggang ngayon, sabay napaisip kung ano raw ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging player. Happy-happy naman ang boss niya na nag-abot sa kanya ng kanyang sweldo at napakalaki nga raw ng naging tulong ni Jinwoo sa kanilang trabaho na sadyang napabilis dahil sa kanya. Sa tuwa nga nito ay inalok pa siya na magtrabaho sa kanya at magbabayad nga raw ng malaki, ngunit agad ding tinanggihan ni Jinwoo at nagkataon nga lang daw na nagka-oras siya ngayong araw. Di naman agad sumuko ang boss niya at sinabing meron pa silang gig bukas, at kung gusto nga raw ng ating bida ay sumama ulit siya pagkat double raid daw ang magaganap, isang A-rank at isang C-rank. Nagka-interes naman agad si Jinwoo nang malaman na dalawang high-rank raids ang magaganap, kaya naman todo nagpasikat pa ang boss niya na tanging guild nga lang daw nila ang gumagawa ng ganito. Kalaunan ay sumang-ayon na nga si Jinwoo sa offer ng boss niya, na lubos ang tuwa kaya sinabing doblein daw ang kanyang sweldo. Samantala, todo na curious na nga itong si Chahein kay Jinwoo at talagang tumawag pa sa kanilang guild this oras ng gabi para lamang paimbestigahan ang ating bida. Dito na nga nito nalaman na maging ang guildmaster nila ay nagpapaimbestiga rin kay Jinwoo, ngunit ayon sa kausap nito ay wala nga raw impormasyon ukol kay Jinwoo at nakalock ang files nito sa Hunters Association na lubos nilang pinagtataka dahil isa lang naman itong low-level hunter. Dahil dito ay mas lalo tuloy na hiwagaan ang dalaga sa pagkatao ni Jinwoo. Dumagdag pa na hindi mawala sa isip nito na sa lahat daw ng nakilala niyang hunter, ay ito lamang ang mabango sa pang-amoy niya. Kinabukasan ay agad nang nagpunta si Jinwoo sa inalok na trabaho rito, na napa-flashback pa sa kanyang nakaraan noong kasama sila Mr. Choi at iba pa dati, at tila nanibago sa pakiramdam na may mga makakasama. Abat magte-trending na naman nga ang ating bida sa mga pangmalakasang bayo nito at napapasana all na naman ang mga tita na sana sila na lang daw ang mga kristal na minimina ni Jinwoo. Habang happy-happy na naman ang mga kasama niya at napapadali raw ang kanilang trabaho dahil sa ating bida. Habang nag-uusap sila ay bigla na nga lang lumutang ang isang hunter, na nagngangalang Captain Son Ki-hon, at nakiusap na kung may mapapahiram daw ba silang isang tao ng mining team na makakasama nila sa raid bilang equipment carrier. Dagdag pa nga nito na may extra bayad ang sinumang sasama sa kanila. Sa kabila ng offer nito ay tila wala namang kumagit, bukod kay Jinwoo na lubos nilang kinagulat, pagkat masyado raw delikado ang nasabing dungeon na puno ng high-level monsters para sa low-level hunters na tulad nila. Kalaunan ay nagkasundo na nga sila Jinwoo at Captain Son Ki-hon, na pinaliwanag sa kanilang huwag masyadong mag-alala pagkat secondary team lang naman sila, at siguradong di na ganoon delikado ang may iwan ng primary team sa kanila. Binubuo na nga sila ng 6 na A-ranks, 3 B-ranks, kasama ang ating bida na namangha pagkat walang ibang guild ang binubuo ng ganito kabigateng secondary team. Sa kanilang pagpasok ay masamang kutob naman ang naramdaman ni Jinwoo, na tila kaparehas daw ng naramdaman niya sa Red Gate kamakailan pa lamang. Walang ano-ano'y bigla na nga lang silang natigilan,
sabay rekta inatake ng mga dungeon jackals na basic lamang nilang tinalo ngunit pinagtaka, at ano raw ang ginagawa ng mga C-rank dungeon jackals sa isang A-rank dungeon pagkat imposible raw na makasurvive ang mga ito sa nasabing high-rank dungeon. Dito na nga napansin ni Jinwoo ang colors nito sa leeg na marahil nangangahulugan daw na may nagmamay-ari sa mga nasabing halimaw, at tila ginawang asong bantay. Kalaunan ay nasagot naman agad ang kanilang mga haka-haka nang lumutang ang sandamakmak na high orcs, na siyang binanatan sila ng isang pangmalakasang atake. Lubos kinagulat na nga ito ng kapitan at nagkadiigit-igit siya maarang lamang ang sibat ng kalaban, at dito napagtantong alanganin sila sa mga kaharap na kalaban. Sa kabila nito ay matapang nila itong hinarap gamit ang kanya-kanya nilang abilidad. Sa kasamaang palad ay sadyang malalakas ang high orcs na kanilang kaharap, at basic lamang na kumakawala maging sa mga high mage spells nila, lamang din ang mga ito sa bilang kaya kahit nasasabayan nila ay ulat sila sa manpower. Nagulat na nga lang si Ate Healer nang makita na nagbabubbles na ang bibig ng isa sa mga high orcs, sabay pakita na kagagawa nito ni Jinwoo na naka-invisible at di na nakatiis na nakatenga lamang sa tabi. Lubos pinagtaka na nga ito ng healer at ano raw ang nangyayari. Maging ang kapitan nila ay nagtaka rin dahil bigla na lamang bumagal ang mga kaharap na orcs, gawa nga ng mga patagong tulong ni Jinwoo at inaatake ang mga orcs ng naka-invisible. Sinamantala na nga ito ng mga walang kwentang hunters at sa tulong ni Jinwoo ay natalo ang kanina'y hirap na hirap nilang talunin na high orcs. KD at dito, KD at doon, hanggang sa kalaunan ay naubos na nga nila ang mga kaharap na kalaban damang-dama na sila ang malakas akala mo naman sila ang may gawa. Matapos ang laban ay lubos na nga ang pagtataka nila sa kakaibang mga kinilos ng kalaban at tila bumagal nga raw noong huli, at nahihiwagaan sa kung sino raw ang may gawa nito. Bagamat naguguluhan ng iba ay di naman ito nakalusot sa apat ang matang hunter na ito at sinabing tinulungan nga raw sila ni Jinwoo, na siyang gumamit ng stealth kanina. Marahil may rason nga raw ito para itago ang lakas nito kaya tatahimik na lamang siya sa ngayon since ito nga ang nagligtas sa kanila. Dahil nga sa nakaharap nilang kalaban ay napaisip na ang ibang miyembro ng strike team kung tutuloy pa raw ba sila sa dungeon. Dahil lubang delikado raw kung nagkataon. Bagamat gigil ang kapitan at may nais ngang patunayan bilang isang baguhang kapitan ay di naman ito nagbida-bida at nagpakatanga, at agad sumang-ayon sa hinaing ng iba, kaya umatras na nga raw muna sila sa ngayon. Sa kasamaang palad sa kanilang pagbalik ay may harang na ang dungeon gate, isang malakas na magic barrier na lubos nilang kinagulat. Subok naman itong tinatanggal ni Ate Labo at iba pa hanggang sa bigla nilang maramdaman ang isang pangmalakasang aura na lubos nilang ikinabahala, walang ano-ano'y bigla na nga lang sa mukha ng dugo ang mga mage at mukhang trap din daw ang nasabing barrier. Dito mas kinagulat na nga ng lahat ang paglutang ng sandamakmak na high orcs na kanina'y hirap na nga silang talunin. Isang orc na nga ang lumapit sa kanila, na siya na nga ring sinalubong ng kanilang kapitan pagkat di raw nila kakayanin kung lalabanan nila ang mga orcs. Tila kinakausap naman sila ng orc ngunit di nila maintindihan, hanggang sa bigla na lamang itong tila nag-glitch at kalaunay na intindihan na nila ang sinasabi. Nagpakilala na nga itong si Card Algon, na siya nga raw may gawa ng magic barrier na nakaharang sa gate at isa nga raw siyang dakilang orcish master of curses. Tinatawanan nga lang sila nito hanggang sa tanungin ng kapitan kung may mas malakas pa raw bang halimaw sa dungeon na ito. Muli ay tinawanan nga lang siya nito at pinapili, kung mamamatay daw ba sila sa kamay ng kanyang mga alagad, o sasama sila sa kanila. Wala namang naging choice ang kapitan kundi piliin ang pangalawang option, sabay sinabihan si Jinwoo na kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, ay lalabanan daw nila ang orc, na siyang siguradong kahit papaano ay magdi-distract dito para mawala ang spell sa gate. Samantalahin nga raw ito ni Jinwoo para tumakas at humingi ng tulong sa main strike team. Huwag mo sabihing balak niyong mamatay sa loob ng dungeon na ito, pagkabahala na nga ni Jinwoo sa plano ng kapitan, ngunit tila ito rin ang iniisip ng lahat at nag-iwan pa nga ng will sa ating bida, at ibigay nga raw ni Jinwoo sa pamilya nila. Samantala, sa labas ng dungeon ay humaharot na naman nga itong si Cha Hein at hinahanap ang ating bida, hanggang sa dito na nga nito malaman sa boss ni Jinwoo na nasa loob ng dungeon ang ating bida, bilang carrier ng secondary strike team. Ayun nga at pinakitang sinamahan ng mga orcs ang grupo sa isang malawak na silid na naglalaman ng sandamakmak na orcs, at binati ng isang nakatronong orc at welcome nga raw sa mga hampas lupang tao. Pahampas na rin muna lods ng like at subscribe, salamat.